Igno, Nathaniel, Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Balyeser family, Raon family, Erlin Daliwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Legaspi, Efren Alcober, at Jaime Godito. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Giliet Yopangco, Lydia Kaskasan, Cecil Regodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Katrina Valenzuela, Nadia Tarmad, Terrenal Family, at Eduardo Garcia Jr. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang para sa mga kaluluwa nina Francisco Sr., Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kirk Marcus, Natividad Gonzales, Edilberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angeleno De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilia Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Pedreño, Alfredo Lim, Monsignor Jaime Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Geromino Peralta, Gary, Norma Endaya, Michael Rabino, Reynaldo, Rogelio Ricafrente, Rosalie, Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Ambrosio and Maria Capitle, Robert, Milagros, Rodolfo, Georgina Martinez, Lydia Molina Indionco, Arnold Santos, Vicente, Esmelita Tumbagahan, Felicidad Dunglao, Judith Davis, Beatriz Caranto, Jose Hongay, Ofelia Gonzales, Fernando Arce, Aurea Eugenio, Justino, Leticia, Josefina, Marta, Antonio, Bonifacio, Patricia, Raimundo, Banong, Milagring, Marcelina, Justo Carrelo, Marilu, Jonas, Gloria, Margarito, Gerardo Dayaw Jr., Reynaldo Arawag, Maria Delia, at Estrella Mendeja. At para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Grace Bueno. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
at ang salita ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nakukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon.
Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Poon amin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Ulitin po natin. Poon amin kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Tugon. Poon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa'y nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisapata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Tugon. Poon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yaong buong buhay mo na may sakbibi ng dus at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Tugon. Poon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Tugon. Poon aming kang tahanan, noon ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang pampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinaninihian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibigin niyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng isang dinaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar
bagsak. No? Yung bigla na lang tayo nagre-react na hindi muna natin ito maaaring kinukonsulta, hindi muna natin ito ipinagtatanong o bini-verify man lang. Kaya sabi ni San Pedro, di ba, mag-ingat kayo sa mga para hindi kayo mailigaw ng mga taong, di ba, nag-aakala na para sa kabutihan natin yung kanilang sinasabi, pero ikinasasama pala natin. Kaya sa Ebanghelyo, ito yung ginawa, no? Alam ni Jesus at yung mga lumalapit sa Kanya ay umuhuli lang, no? Inuhuli lang si Jesus base sa Kanyang sasabihin, kaya nga derechahan din niya sinabi o sinagot yung kanilang tanong, no? At sinabing, bakit gusto niyo kong siluin tungkol dito sa usapin ng pagbabayad ng buwis? Kasi ang mga Hudyo galit sa Roma o sa imperyo ng Roma. At ang imperyo ng Roma ay pinagbabayad ng buwis ang lahat ng nasasakupan, kabilang na ang mga Hudyo na kanila ring nasakop. So kapag sinagot ni Jesus, hindi dapat, di lalabas na siya ay nagre-rebelde sa pamahalaang Romano. Magkakagulo, pwedeng huhulihin si Jesus dahil sa kanyang mga ipinapahayag. Pero ito po yung ipinapaalala din sa atin, no? Na hindi rin tayo dapat na humiwalay. Kasi ang bawat, sabihin na natin, no? Lahat ng Katoliko, siyempre, lahat na ng mga relihiyon o sekta, yan ay sakop ng gobyerno. At bilang isang mamamayan o citizen, ay meron tayong responsibilidad tumugon sa panawagan ng gobyerno, lalong-lalo na sa pagbabayad ng buwis. Mahalaga ang buwis dahil ito ang gagamitin ng ating pamahalaan para sa mga proyekto o matugunan din ang pangangailangan ng mga programa na para lalo na sa mga mahihirap. Hindi natin pwedeng i-justify o sabihin na taong simbahan ako, kaya hindi ako dapat magbabayad ng buwis. Maging si Jesus, inutusan niya si Pedro na magbayad ng buwis. Sino bang hindi na nagbabayad ng buwis dito? O sinong hindi nagbayad? At i-justify natin yung simbahan. Minsan laging ganun, no? Pag matatapakan ka o masasagasaan ka, either sa pera man yan o sa ating pong paniniwala, ang pinakahuli nating sinasabi, magkahiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Kaya nga, sa pagninilay ng ating simbahan, isa sa mga mainit na usapin ngayon ay, bakit ba nakikialam ang simbahan sa usapin ng divorce? Ano nga ba? Kayo ba? Bakit ba? Alam niyo ba yun? May mga usapin, no, na talagang kailangan din natin magsalita dahil siyempre bahagi tayo ng gobyerno. Bahagi tayo ng isang lipunan nang ninanais nga sana maging magkatuwang at dapat magkatuwang ang simbahan at ang gobyerno. Bakit pilit natin pinaghihiwalay? At bakit natin pilit na pinag-aaway? Ang gobyerno ang sasabihin para sa kapakanan. Kasi hindi na sila masaya. Kasi nagbubugbugan na sila. Kaya gusto natin ng batas. Samantala, ayaw natin pakinggan ang sinasabi ng simbahan na para sa kapakanan ng lalo higit ng buong pamilya, hindi lang ng isa, kundi ng buong pamilya. Yan, sadyang mabilis tayo mailigaw. Lalo na kapag sinabi ng isa na para maging masaya kayo. So parang ang gustong sabihin, ayaw ng simbahan na maging masaya kayo.
Kaya kailangan natin mas maging matalino. Marami ang gusto tayong iligaw. Marami ang gusto tayong lalong alisin sa tamang direksyon dahil sa kanilang mga mapalabok at mga mapanlinlang na mga pananalita. Akala natin maganda, pero lalo nating ikinapapahamak ito. Kaya katulad ni Jesus, pinakita niya sa kanyang pagharap sa mga gustong sumira sa kanya, ay mas pagnilayan muna natin ng mabuti bago po tayo magbitaw ng ating mga comments, bago tayo magbitaw ng ating mga sariling opinion. Amen? Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon, mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propeta, saksi, laban sa mga dimakataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para sa Sesar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang taong dapat na magbayad ng buwis at ang mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tumawid sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lungsod sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatan, kami nagtitiwala ngayong ang mga alay ay aming inihanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa magkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Mayong natipayan, kanyang pagkalingat ba, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayong natipayan, kanyang pagkalingat habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.